Good morning! For today's video ay ipapakita ko naman sa inyo ang setup ng poultry house namin at kung paano namin nililinisan ito. Marami kasi ang nagtatanong kung paano namin mini-maintain o kaya nililinis ang aming poultry house at kung hindi daw ba mabaho o malangaw. So una sa lahat, ang poultry house ng aming mga manok ay may sukat na 20 square meters. At kung makikita nyo ay sementado ang flooring nito. Talagang pinag-isipan namin itong mabuti kung ipapasimento ba ito o hindi na lang kagaya ng naunang poultry house namin at baka mahirapan kami sa paglilinis dito. Kaya lang, ang pinaka main consideration namin ay kapag rainy season na. Kapag tag-ulan kasi ay nagtutubig ang lupa sa parteng ito. At nung nakaraang taon nga ay naranasan namin ang hirap tuwing magpapakain dahil talagang maputik. Kaya napagpasyahan namin na ganitong setup na lang ang gagawin para hindi na kami mahirapan pa kapag tag-ulan. At dahil sa ganitong setup ng poultry house namin ay naglalagay muna kami ng mga ipa ng palay sa flooring para hindi direkta na nahuhulog sa semento ang mga dumi ng mga manok. Yung mga ipa ng palay ang sumasalo sa mga dumi nila para hindi ito direktang mahuhulog o dumidikit sa semento. At every after 2 to 3 days ay pinapalitan namin ang ipa at naglalagay kami ng panibago. At ganito pala namin nililinisan ang poultry house. Iniipon muna namin ang mga ipa at dumi nila at saka naman wawalisan ang flooring para masiguradong malinis at matanggal ang lahat ng mga dumi nila. Pagkatapos nito ay hahakutin naman ito palabas ng poultry house para mapatuyo. Pwede kasi itong magsilbing pataba sa lupa at sa mga halaman. At alam nyo ba na pwede rin itong ibenta? So aside sa itlog, pwede ka rin magka-income sa mga dumi nila. Pagkatapos malinisan ay maglalagay ulit ng panibagong ipa sa flooring. Sa ganitong paraan kasi, naa-absorb ng ipa ang moisture at amoy ng ipot ng mga manok. Kaya masasabi ko din talaga na nababawasan ang amoy at hindi gaanong malangaw ang kanilang poultry house. Hindi naman po 100% na walang langaw pero nakakatulong talaga itong ipa ng palay para mabawasan ang pagdami nila. At kung mapapansin ninyo ay may season din talaga na malangaw ang ating paligid, may poultry man o wala na malapit sa atin. At sa palagay ko nga ay tuwing summer o rainy season ay dumadami sila. Kaya naman sa mga poultry owner na kagaya ko ay dapat gawin din natin lahat ng paraan para mabawasan ang pagdami ng mga langaw. Maging responsable dapat tayo para hindi tayo makapamerwisyo sa iba, lalo na kung may mga malapit na kabahayan sa ating poultry house. Sa mga may poultry business dito, pa-share naman kung paano ang ginagawa ninyong paraan para hindi mabaho at malangaw ang inyong poultry house. May iba-iba kasi talaga tayong paraan sa pag-maintain ng kalinisan sa poultry at tiyagaan lang din talaga ang pag-aalaga ng mga manok na layers. Sa iba, pwedeng mahirap ito, sa iba ay madali naman. At ang masasabi ko lang ay ang negosyong ito ay para lamang sa mga masisipag, matyaga at madiskarte at hindi pwede sa maarte. So hanggang dito na lang po muna. Sana nakatulong. Bye!